What's up guys? Good morning po sa inyong lahat. And for today's video mga kasolo ay i-review natin itong ating Mirage G4 na mag-11 years na. So sasabihin natin yung pros and cons niya for long-term reviews. Kung makikita nyo dito sa aking YouTube channel ay may mga post na tayo na may mga pinalitan tayo, yung mga nag-change oil tayo, nagpalit tayo ng ilaw. So dahil nga mag-11 years na siya, yun, matagal-tagal na rin sa atin at mahigit na 100,000 na rin yung kanyang natakbo, mga 106,000 yung kanyang natakbo. So hindi siya masyadong gamit. So yung iba na nakakatakbo na ng 200 to 300 yun sa mga ganyang edad. Yun, so sasabihin natin yung experience natin dito sa Mirage G4 2015 manual. So manual po yung kinuha natin, GLX Siyempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na for more videos mga kasolo. So mapapansin nyo itong ating Mirage ay original paint pa rin siya at hindi pa siya naipaparepaint or hilamos na sinasabi nila. Original paint pa lang yan. Kung maalaga ka talaga sa sasakyan is mamimaintain mo yung ganyang kulay niya kahit na sabihin mong wala kang parking So dapat lagi mo siyang linilinisan kung talagang maalaga ka sa sasakyan para ma-maintain mo talaga yung ganyang itsura niya. Based sa ating experience naman dito sa ating Mirage, kaya natin siya kinuha noon, ay matipid talaga siya sa gas. So napatunayan na natin yan sa traffic man or sa long drive. Yun yung isang niya, pros niya, matipid. Sobrang tipid niya talaga. At syempre, napakadaling imaneho nga kasi maliit lang siya, magaan, ganyan. Syempre, hindi natin siya pinapabayaan na maano yung kanyang langis. Binabantayan natin yan at kung kailangan natin mag-change oil ay change oil natin siya para maalagaan yung ating makina. Lahat papalitan mo, oil filter tapos air filter dapat pinapalitan mo. Tapos i-check mo na rin yung kanyang cabin filter sa aircon. About sa aircon, sa gabi naman is siya malamig kahit naka number 1 lang. So malamig siya pag nagbibiyahe kami sa gabi. Siyempre sa tanghali, number 2 ang gamit ko. Bibihira ako mag number 3. Ganun naman yung ko kahit sa ganitong panahon. Naka number 2 lang ako at wala akong extra fan. At okay naman kami sa loob. Naka-tint ka lang sa loob. Malaking tulong na. Tapos sa harap, yung lang medyo clear lang yung pinalagay ko at naka na kami. Yung pag mainit siya, sinasarado ko lang ito. At syempre ito, base compare sa ibang brand naman ito sa price, mas mura lang siya ng hindi naman nakakalayo pero mas mura siya compare doon sa BIOS noon. Kaya doon lang ako nagbabase noon, mas mura siya at mas matipid. So doon ako nagbase noon kasi sa brand naman wala namang problema dahil Mitsubishi nga ito, matipid at matibay. Basta alaga mo lang kahit naman anong sasakyan yan. Kung hindi ka maalaga is kahit ba masisira yan. Kahit nasabihin mo Toyota pa yan is nasisira pa rin yan pag hindi mo alaga ang sasakyan mo. So wala sa branding yan minsan. Magtatagal yan at magtatagal basta marunong ka mag-alaga. So far so good, okay naman ako doon sa aircon niya. Sa takbo naman, hindi naman tayo yung nakikipagkarera dahil nga pang family lang ito. So okay na siya kasi napapatakbo natin siya sa gusto nating takbo. So ito na ang siguro hinihintay ng karamihan para sa gustong magkaroon ng Mirage. Ay sabihin ko sa inyo yung mga, dahil nga mag-11 years na siya, sabihin ko lang yung mga napalitan na natin na which is normal lang naman pag matagal na sa'yo ang sasakyan. Unang-una kong pinalitan dito ay yung niya, wheel bearing, yung sa likod. Yun, dahil nakakaramdam ako ng ugong, malakas na ugong, lalo na sa pag sa expressway kasi pag tumatakbo ka na ng mga 60, 80, yun, habang bumibilis yung takbo mo, lumalakas yung ugong niya. Ganon yung sinyales pag sa wheel bearing na ang diferensya. So nagpalit tayo doon pero sa isang side lang. Hindi mo naman kailangan palitan sa kabilang side pag hindi pa maingay. So pwede pa yon. Kung saan maingay, yun lang yung palitan mo. So pag marunong ka magbaklas ng gulong mo para makatipid ka, baklasin mo na tapos bumili ka ng bearing
tapos ipamasin shop mo. Okay na yun. Tapos ikaw na magkabit ulit kung marunong kang magtanggal. So napakadali lang. So marami namang nabibili dyan, auto supply o kahit nga sa online, minsan sa online din ako bumibili yung mga bearing at okay naman, nagtagal naman. Tapos kalaunan, syempre, ang sumunod, bearing ulit sa kabila. So yun yung normal na nasisira dito sa ating Mirage G4, which is nagpalit na naman tayo, ganun ulit yung ginawa natin. Bearing ulit, yun yung nasira. At sumunod, bearing talaga lang sa unahan naman. So dito sa unahan naman sa kabila, hanggang ngayon mag-11 years na 100,000 na yung natatakbo ay itong isa hindi pa natin napapalitan. So hindi pa siya maingay itong isa. So mag-11 years na at 100k na yung natatakbo ng ating sasakyan At napalitan pa natin, dati nagpalit ako ng pero hindi naman siya advisable Nagpalit ako ng washable na cabin filter doon sa aircon, yung filter Nagpalit ako. Ko lang to, hindi naman advisable na palitan nyo. Kung mas kayo sa magpapalit na lang kayo ng cabin filter na brand new, okay naman. Ako kasi nagpalit ako ng washable. Hanggang ngayon, yun pa rin yung gamit ko at nagpalinis na rin tayo ng ating aircon kasi nga nung magti-10 years siya, wala na siyang masyadong lamig. Mahina lang yung lamig niya Kahit na in-number 2 mo, hindi na siya lumalamig ng ganon. Iyan nga pinalinis natin at gumastos tayo ng mga siguro 4,000 mahigit. Yun yung napagawa na natin dito sa sasakyan at bumalik na ulit yung kanyang dating lamig. Ganon siya ulit. So mga yun, magti-10 years na siya. So more or less isang taon na siyang ganon yung aircon natin na bumalik siya sa dating lamig. So next na pinagawa ko pa dito is yung kanyang engine support. Parang isang seat na siya. Kasi dati yung hindi ko na maano yung kanyang medyo dumudulas na yung kanyang clutch lining dahil nga naramdam mo naman pag gamit mo yung ikaw yung gumagamit ng sasakyan mo, di ba? So nagpalit na rin tayo ng clutch lining. Yan, isang set na rin yon. So nagpalit tayo nung nakita nung mekaniko na kailangan na rin palitan yung engine support. So nag-ipon muna tayo bago natin pinalitan. So syempre, di ba, napalitan na yung clutch lining natin. Ang natakbo pa lang natin noon is mga 93,000 yung natakbo natin noon na nagpalit tayo ng clutch lining at ang pinalit natin is nabili lang natin naman sa Shopee, made in Thailand na Exceed. Yun yung pinalit natin, isang set. So hanggang ngayon okay pa naman, ay sana magtagal sana makatakbo mo ulit kahit nasabihin mong 90,000 ulit. So okay naman siya at yun nga sinabi ng mekaniko is need na rin magpalit ng mga engine support, ganyan. So another gastos ulit yun. So ang nagastos pala natin doon sa clutch lining kasama na yung labor is nasa 13k. Yun yung nagastos natin, lahat na yan. So, ang ayaw ko lang nung nagpagawa ako is ayaw niyang ipakita. So, yun lang yung parang kasa, kaya nga hindi na ako nagpagawa ng kasa. Kwento ko lang, magmula nung nabili ko to, siguro 2 beses lang ako sa kasa, hindi na ako bumalik. Sinubukan ko sa labas magpa-change oil kasi nga pamahal yung singil ng kasa noon. So, hindi na kaya. Kasi nga nung time na yun is nagra-grab tayo. Sa labas na ako nagpapa-change oil sa mga Petron, Shell, ganun. So nakikita natin kung ano yung ginagawa. So doon tayo natuto. Ayan, habang ginagawa nila, binabantayan natin. Ganun lang pala. Check mo lahat. Basta siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakabit ng oil filter. Yung pagtanggal ng nut sa drain plug. Ay okay na yun. Tapos mas maganda nga mismo sa bahay pag ganito, yung napapalamig mo siya ng konti, yung hindi siya binabaklas agad pag mainit pa. So ayaw ko na ganun, baka may posibilidad na malustrid yung sa drain plug niya. So ayan, magmula noon, natutunan ko, ako na yung nag-change oil hanggang ngayon. Ang pinapagawa lang natin sa labas, syempre yung mga hindi na natin kaya. Katulad nga nun, clutch lining, pero hindi na pinakita sa atin kasi nga ayaw nila na binabantayan. So gusto ko sanang i-vlog nung time na yun is ayaw din nila magpa-video. Yun yung siguro yung first and last ko na magpagawa sa shop na yun kasi nga ayaw nila na tinitignan mo. So hindi na, para sa akin hindi maganda. Kasi nga sasakyan mo, nagpagawa ka, so ayaw nilang tignan. So hindi ka sigurado kung ginagawa ba ng maayos o hindi. So sana nga magtagal. Ginawa nilang clutch lining tsaka engine support. So sila din ang gumawa ng engine support, pinalitan lang. Mabilis lang. Nagpilit sila, mabilis lang nung time na yun. At yun, sa engine support pala, hindi ko na matandaan. Basta isang set yun. Hindi ko na maalala kung magkano yung nagastos ko noon. Parang ganun din mga 12. Hindi ko na maalala. Basta I'm not sure kung magkano na yung nagastos ko noon sa kasama ng engine support. Kasi nga, in-order natin sa kanila yung iba at naghintay pa tayo na dumating yung order. Yun yung mga napalitan ko dito.
Tapos syempre, yung vlog natin na nagpalit tayo ng headlight kasi nasira na yung isa dahil ano lang siya, bulb type lang yung headlight. Hindi ko alam sa mga GLS kung LED na. So, nagpalit tayo ng LED. Makikita nyo sa ating video, nagpalit tayo ng dalawa. Which is, yung mumurahin lang. Okay naman, hanggang ngayon, gumagana pa. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, magto 2 years na yata. Ngayon yung gamit natin. Hanggang ngayon, okay pa naman yung LED na pinalit natin. So, yung fog light, makikita nyo, tayo na ang nagkabit niyan kasi madali lang naman ikabit. Dahil wala naman na tayong warranty sa kasa, magmula noon is kung kaya naman natin gawin ay ginagawa natin. Naglagay pala tayo ng dashcam for for safety lang. Matagal na at nandiyan din sa vlog natin kung paano tayo naglagay ng dashcam. So napakadali lang pag may may idea ka sa mga paglagay ng ganyan. At yung battery pala natin, siguro na low-bat siya. Nagtagal yung stock na battery niya, 3 to 4 years. Ganyan yung stock na battery niya. Parang lang siya, mahigit 3 years lang. Hindi ko na masyadong maalala. So ito kasing gamit ko, pangatlo na to. So ito, since 2023, linagyan ko ng date, July 10, 2023. So na ngayon, 2026, magtatatlong taon na siya. Ang stock na size pala ng battery is 1SM. So maliit lang siya. So nagpalit tayo ng 2SM battery. Ito po siya. So yung nagsasabi na hindi kasya, nagkasya po, may trinim lang ako ng maliit. Yan trinim ko yan para magamit mo pa rin ito. So yan pa rin yung dating gamit, stock na niya. At nagpalit na tayo ng 2SM, mas malaki na lang ng konti. So hindi katulad nung 1SM na mas maliit siya ng konti lang naman. Siyempre Amaron, nakadalawang Amaron na tayo. Ito naman okay naman yung Amaron. So shout out Amaron, baka naman. So ayan pangit lang tayo magsulat eh. Ano ba to? Pangit ko magsulat. Niya pala yan? February? Yun, February 1. Siya, 3 taon na pala mahigit ito. Pangit ko magsulat lang talaga eh. So ayan, at kung mapapansin nyo, yung mugs natin ay iba na. Kung matagal na nating pinalitan yan, nagra-grab pa lang tayo, ilang buwan pa lang yung sasakyan natin noon. Nagpalit tayo yun kasi ang nito sa gulong yung steer rim pa rin. Yung stock, tsaka maliit lang siya, kaya nagpalit tayo ng mugs. Yung yung stock lang ng Ford ito noon eh. So ang size nito is 185 by 65 R15. Yung stock lang nito kasi ay 14. Hindi ko lang alam yung size nung yung stock, parang 175 lang yata. Ganon. So, pa ba yung mga nasira dito na usually naman nasisira pag ginagamit natin. At kung mapapansin nyo pala, naglagay tayo ng dito, ng ganito, at may vlog din tayo kung paano tayo naglagay. Yan, kung mapapansin nyo, nasira na yung stock na niya dito. So, nasira na siya, nagtatanggalan na. Kaya bumili tayo sa online, sa Shopee ng ganito. So far, so good naman. Ilang buwan na natin gamit ito at dinidikit lang yan. Ganyan lang yung gamit ko. So, okay naman siya, at hindi naman naapektuhan yung sa taas. Sana nga magtagal, Pero parang gusto kong ibalik yung kanyang stock. Pero kung magtatagal to, goods na to. So, ilang buwan na to, pag nagbakbak tong foil niya na ganyan, ibig sabihin, hindi siya maganda. So hanggang ngayon buo pa naman siya dahil kahit sobrang init yung panahon. So ayan yung mga napalitan natin. Ang problema lang pala dito sa Mirage G4 makikita nyo wala yung nandito. Tinanggal ko na siya kasi nasira na yung nandito niya. Kumbaga naputol. So gagawa ako ng video ulit. Papakita ko siya kung paano siya i-repair yung nandito. Ibalik ko siya para mas tahimik yung andar. Mas maingay siya kasi nga tignan nyo yung ng hangin, diyan na siya pumapasok pag wala yon. So mas maingay yung tunog ng engine. Yan yung mga hindi maganda yung kasi maingay ito eh. Pag umaandar siya minsan yung nandito na natanggal. Kaya siya natanggal, maalog-alog siya na ganun pag nakaandar itong sasakyan mo. Kaya may nilalagay tayong cable tie para kumapit siya, pero gawan na natin siya ng paraan at ibabalik natin yung nandito. So yung engine support pala kasama itong pinalitan na to. At yung iba na sa ilalim. Yan yung pinalitan nun. At isa nga pala, nagpalit na rin pala tayo nung 2 beses na eh. Yung ganito niya. Yung una sa mga tayo sa labas nagpalagay. Hindi maganda yung linagay kaya nagtagal lang siguro ng ilang buwan. Nagpalit na naman ako at yung may video ako kung paano ako naglagay ng ganito. So pinalitan natin yan, 2 din. Doon sa kabila, tsaka dito. Ayan, yung mga napalitan. At ang ginagamit natin na coolant pala is syempre yung nilalagay natin coolant, yung kulay dilaw. Dito ka maglalagay, wag dito. Ayan, yun lagi yung gamit ko na coolant niya. Hindi ako gumagamit ng kahit na Yun lang, yung pang coolant talaga na ready to use. Yun na yung ginagamit ko So ayan yung natin.
So, yun lang yung ano ko dito sa ating sasakyan. At ano pa nga ba? Siyempre isasama na rin natin kahit papaano yung mga brake pad niya. Nakailang palit na tayo dito sa harap pero hanggang ngayon sa likod hindi pa tayo nagpapalit. Kaya siguro palitin na rin yun na sa likod natin. Kaya i-check natin din yun. Mag-11 na taon na. Yung brake shoe kasi sa likod dito sa harap brake pad. Dito sa harap, nakailang palit na rin tayo sa harap, ano. Hindi ko na matandaan kung 3 beses, 4 na tayo nagpalit sa brake pad. Ano sa ilalim pala nito, nagpalit na tayo kasi sinabay nila yung mga itong ganito niya noong time na nag-check sila doon sa ilalim, yung mga ball joint niya. Napalitan na rin yung mga ganun niya. So, syempre, sa ganyang edad, normal na rin yun, yung mga napapalitan na ganun. Yun lang yung maalala ko na dito sa ating sasakyan. So, kung sa major issue pa lang about sa makina is wala pa at sana nga wala tayong magiging encounter na ganun, lalo na pag nasa biyahe ka. Ganun lang. Syempre, yung mga napalitan is normal na lang pag ganong nakatagal yung sasakyan na ginagamit mo. Yun lang. Pero sa makina, okay pa, all goods. So, ang pinaka major lang na pinalitan dito talaga yung clutch lining, which is normal din. So clutch lining 93,000, not bad. Yung iba umaabot ng 100 mahigit bago nila palitan. Yung sa atin 93. Meron din naman yung mga 80 na lang, may 80 pa lang is pinapalitan na. So hindi pare-parehas yung style ng pagmamaneho natin. So yan depende sa style ng kung paano ka mag-drive. So yon yung yung review natin dito sa ating Mirage. Kung meron pa kayong gustong malaman doon sa mga gustong bumili ng Mirage is mag-comment lang po kayo dito sa video natin at try nating sagutin kung ano pa yung naging experience natin na nakalimutan kong sabihin kung meron man. Kung gusto mong mabilis na sasakyan, hindi ito para sa'yo. Kasi sa akin, kung sa napapatakbo ko naman tong sasakyan na gusto ko, ang importante dyan sa akin is matipid. Doon ang winner ang Mirage G4 or Mirage na hatch, ganun din. Kasi parehas lang naman yata sila ng engine. So, doon winner itong Mirage. Hindi pa rin matatalo sa tipid ng Mirage. Yun, sa space sa loob pala, wala kung anong kayang isakay nung, alam ba, sabihin na natin, Vios, kaya din isakay nito Wala namang pinagkaiba kung sa space. Sa experience ko sa ating sasakyan is laging full pack. Pag umuwi kami, kargado talaga at hindi pa niya ako pinapahiya about sa ganun. So, at ito pala, maalala ko, yung sa spring sa likod, magmula noong nagmamasada ako, is pinalitan ko na ng pang Honda Jazz na spring. Hanggang ngayon yun pa rin yung gamit ko kasi nga yung stock na spring nito kasi napakalambot. Kung gusto mo lang komportable is okay na yung stock at hindi ka nagsasakay ng 3 adults sa likod at maraming karga. So okay na to kung 3 lang kayo na laging sumasakay at hindi masyadong kinakargahan ng mabibigat is okay na yung stock na spring. Pero pag nagsasakay ka ng halimbawa puno sa likod, 3 na adults tapos may karga pa kayo sa likod, syempre mga kung ano-anong abubot is magpalit ka na kasi sasayad at sasayad talaga yan. Kasi sobrang lambot nung stock na spring nito at syempre nagragrab tayo nun, may sakay tayong maramihan, may karga. Kaya nagpalit tayo ng spring na pang Honda Jazz. Yun yung linagay ko magmula ngayon, yun yung gamit ko. Yun yung naramdaman ko na sobrang lambot yung spring sa likod. Kaya nagpalit ako ng pang Honda Jazz na spring. Yung spring lang naman. At ako na rin yung nagkabit kasi madali lang na naman siyang ikabit Ano pa ba? So, ayun. Yun lang yung maalala ko ngayon. Kasi hindi tayo mahilig magsulat magkudigo Kaya ganun yung natin, vlog natin. So, ayun lang mga kasolo. At saka syempre yung mga accessories sa loob, ikaw na bahala doon about sa mga leather seats. Kasi nga tayo nagda-grab, ayaw nating mabasa yung upuan natin kasi pag nabasa yun, mabaho. Para sigurado ka, magpa-leather seats ka na agad. So yun yung ginawa natin hanggang ngayon, yun pa rin ang gamit natin kaya medyo nasisira na rin siya yung leather natin. So sulit naman kasi sabihin na natin na yan 10 years na mahigit yung leather natin ko sulit na. So hindi ko na alam kung magkano presyo ngayon kasi dati 4-5. So isang seat na yon 4-5. So ayun lang, sa praktikalan lang talaga is maganda tong Mirage. Hindi ako nagsisi na ganito yung kinuha ko kasi hanggang ngayon pakiramdam ko pa rin siya bago. Ayan, kasi alaga siya talaga. So, ayun, hindi ako nagsisi talaga sa pag dito sa Mirage. Kahit minamaliit ng iba. So far so good ang Mirage. Hanggang ngayon, umahataw pa rin siya.
kahit nasa long drive. Yung mga nagko-comment sa mga group ng Mirage, yung mga malayong biyahe hanggang Apari, Bicol, paakyat ng Baguio, kayang-kaya po yan. Depende nilang po yan sa driver. Nasa driver po kung paano siya mag-handle sa sasakyan, mapamanual man yan or automatic. No worries po, kayang-kaya po yan. Iakyat sa Sagada, sa Baguio, ibiyahin nyo sa Aparian, o Bicol. Kayang-kaya po ng Mirage. Nakadepende na lang po yan sa driver. Kasi marami ako nakita nagtatanong sa mga group na Facebook group kung kaya ba ng ganyan tapos 3 adults ganun. Kayang-kaya po yan kasi nasubukan ko na po yung mga ganun punuhan tapos inakyat ng Baguio ganyan-ganyan. So depende na po sa driver kung paano ka po magmaneho. Isang tip ko lang, pag pumunta ka ng Baguio, pag umaakyat ka na, patayin mo lang po yung aircon. Kasi malakas po mag-ano ng aircon sa makina eh. Ito po pakiramdaman nyo, itong Mirage nyo. Pag binuksan nyo po yan, mararamdaman nyo yung epekto ng aircon pag umaandar yung aircon sa makina. At pag ipinatay nyo yan, pag umakit kayo ng Baguio, tignan nyo po yung lakas ng makina. Maganda po ang ng Mirage, ng kanyang transmission. Maganda. Lalo na pag manual. Ewan ko lang sa automatic kasi hindi pa naman tayo nakakahawa ng automatic papuntang Baguio. Yun po yung isang tip ko lang na napaka-effective. Dahil malamig naman po ang Baguio, okay lang po napatayin nyo yung aircon yan pag paakyat na kayo, lalo na pag sa Quezon Road kayo aakyat kasi nga dyan po yung mataas. Patayin nyo lang po yung aircon nyo para yung makina nyo hindi mahirapan sa pag-akyat. Yun po yung isang may bibigay kong tip po sa mga baguhan na driver. Siyempre, yung mga matatagal na ng driver, hindi to para sa inyo kasi alam nyo na kung ano yung technique doon. So, yun po, yung dyan, yung technique na isa. Patayin yung aircon, tapos akyat na kayo. Kayang-kaya po yan, no worries. So yun mga kasolo, yung long-term review sa ating Mirage. Sana po nakatulong sa mga gustong kumuha. Yung mga nasabi ko pong nasira is which is normal na lang po yan sa mga sasakyan pag ginagamit yun, lalo na pag ganito nakatagal na mag-11 years na. So asahan nyo po yan na pag linabas nyo yung sasakyan na bago, yung 5 to 6 years na wala pa pong nasisira ay sobrang swerte nyo na po. Pag yung ganong katagal is wala pa kayong napapalitan na kahit ano or wala pang nasisira. Kasi ganito po yung aming sasakyan. 5 to 6 years tsaka lang lumabas yung mga bearing na umuugong, which is maliit na issue lang po. Madali lang palitan. Tapos bearing ulit. Tapos bearing. Halos sunod-sunod po yung bearing. Tapos sumunod yung aircon doon sa ball joint. Tapos doon sa clutch lining, sa mga engine support. Yun lang naman po yun, yung mga nasira dito. At sa mga brake pads, which is normal na lang talaga sa preno na napupudpod. So, ayun lang. At sa space, expected nyo na yung space nyo pag sedan. So, pag hatchback, mas maliit po yun. Pag hatchback na yung Mirage na hatchback. So, mas makunti po yung may sasakay nyo. Mas marami po kayong may sasakay sa G4 kung sa space lang po. So, yun lang po mga kasulong. Hanggang dito na lang ang ating video. Yun, sana po nakatulong nga sa mga gustong bumili or sa mga nagpaplanong bumili. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, mga kasolo, ay mag-subscribe na po kayo for more videos. So, maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. God bless. Ciao. Peace out.